sa puso natin. Kaya maraming Kristiyano minsan kumpiyansa. Dito sa bahay sambahan, parang ginagawa na lang bang taking for granted yung pagsamba. Para bang, yung parang, siyempre, nasambay natin ang Diyos. Pagdating sa sambahan, minsan hindi nagko-concentrate. Meron akong nakita dyan, nakaluhod, katabi sila, nagwigwintuhan. Sulim na sulim, imbis yung song leader dito, grabe ng pagsumikap na awit para magbubang Holy Spirit. Sila nakaluhod, magkatabi, nagwintuhan lang. Maritis sila ang dalawa. Paano ka mapuspos ng balan ng Espiritu? Nakaluhod ka nga, hindi ka naman umaawit. Hindi ka nakataas ng kamay, hindi ka concentrate. Panay lang kayo kwentuhan, istoryahanay. So, useless. Ang iba nakatayo lang, wala lang sa sarili, nagaganong-ganon yung ulo. Kung sa Bisaya, hangaw-hangaw lang. Wala. So, ang tawag yan, taking for granted. Para taking for granted yun ng kaligtasan. Asomba naman ako palagi, Biyernes, Merkulis, dito ako Okay, nagumanganta ako, nabibigyan naman. Hindi po ganon ang paglingkod sa Diyos. Malalim po ang pagsamba sa Diyos. Kung magsamba ka sa ating Panginoon, ipakita with all reverence and godly fear. Buong pagtahod, buong pagrespeto nga mayroon Diyos, maka-Diyos nga takot. Godly fear. Diyos nga takot. Katulad po kay Moses, nung si Moses umakyat sa Mount Sinai, dahil gusto niya talaga harapin at kausapin ang Panginoon. Dahil gusto niya kukunin sa Diyos ano talaga yung mga batas na dapat ipasunod niya sa mga Israelita upang maligtas sila galing sa Ehipto, the land, the place of bondage, of slavery, hanggang maligtas na dalhin sila sa Kanaan. Kanaan pa lang yon, flowing with milk and honey. Hindi sila magtrabaho, kaya kunin sila ng Diyos sa grabing kahirapan sa Ehipto dahil pinatrabaho sila ni King Pero, naghawa ng building, grabe mga bricks ginawa, binabunalan pa sila, pinalatigo pa sila. Kaya ang Diyos niligtas sila from the hand of Pharaoh, from the bondage of slavery. Gapos ng pag-alipin upang dalhin sila sa lugar ng Kanaan nga tumutulo ang gatas at pulot. Ibig sabihin, abundansya. Hindi na sila magtrabaho, hindi sila magpakainit, hindi sila maghirap, hindi sila magbungkal. Hallelujah. Sila po'y pakainin ng ating mahal na Panginoon. Sa atin ngayon, bakit tayo nagsiservisyo ng totoo? Bakit hindi po Kanaan lang puntahan natin? Kundi ang puntahan natin, langit, buhay na walang hanggan. Hindi po basta-basta ang ating pupuntahan ngayon. Mahigit sa lahat ng mga pangako ng Diyos sa Biblia. Kaya kung maglingkod na naman tayo mga minahal, with all reverence. Anong reverence? Buong pagrespeto. Buong paggalang. With all reverence and godly fear. Maka-Diyos na takot ang ipakita natin sa ating mahal na Panginoon. Amen ba? Si Moses umakyat at ipag-usap sa Panginoon sa pinakataluktukan ng Mount Sinai. Nakita niya ang sapinit. Puno ng kahoy, ang tawag sa talang sapinit, the burning bush. Nag-aapoy, kakalayo, nag-aapoy nga sapinit, puno ng kahoy, nagsimbolo ng presensya ng Diyos. Amen? Pag-akyat ni Moses, malapit na siya dito, sa dako ng the burning bush, may boses ang salita. Pagsalita ng boses ng ating mahal na Panginoon, grabe ang boses. Nanginginig ang buong bundok. The mountain trembled because of the voice of the Lord spoken to Moses. Grabing power. Kaya sabi ng Panginoon, Moses, this place that you hear is a holy ground. Yung lugar na tatayuan mo, Moses, ito po'y banal na lugar. Banal is a holy place. That's why take off your sandals. Tanggalin mo ang sanilas mo, sandalyas mo, dahil ang lugar na tinutungan mo ay banal, dahil kausap niyang Panginoon harap-harapan.
Ang ibig sabihin na take off your sandals, dito, hubuin mo yung pagkatao mo. Hubuin mo lahat yung buong pagkatao mo. Alisin mo kung sino ka, ano ka. Kung mayabang ka ba, ma-pride ka, matuto ka magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Forget yourself, deny yourself. Dahil maharap ka sa harapan ng Diyos. Presensya ng Diyos ang kaharap mo. But you are inside the church, in the sanctuaryo, humaharap tayo sa ating banal na Panginoon. Nandito ang presensya ng Diyos. So kung magsamba ka sa Panginoon, kung magpupuri ka, buong pagrespeto at paggalang, ipakita mo sa Diyos. With all reverence and godly fear. Kaya huwag kayo magbiro. For God is not mocked. What a man soweth, he shall reap. Ang Diyos hindi daw mapabiro. Kung anong hinasik ng tao, ginagawa mo sa harapan ng Diyos. Yan po nga anihin mo pagdating ng araw. Amen ba? Hindi po itong simbahan, this is not a marketplace. This is a meeting place. Hindi tayo magsisbisan, hindi tayo magkukonsent. Ito po'y isa holy ground. Banal nga lugar ito, mga minamahal. Kaya huwag tayo magbibiro dito. Buong pagrespeto. Dahil ang primary requirements kung bakit ang tao marapture ay the Holy Spirit. Saya lang pagpunta mo sa sambahan na grabe ng iyakan na mag-remember dito, grabe ng puspusan, ikaw nakalagat ng yung mata mo. Wala kang naramdaman. Wala. Nakatayo ka lang ng parang kahoy na walang dahon, laya na. Wala kang naramdaman. Walang patak na luha tumutulo sa iyong mata. Hindi man lang nagdidipom yung mukha mo sa presensya ng Diyos. Wala kang naramdaman. Mga minamahal, sayang yung pagpunta mo sa bahay sambahan na hindi mo nang madamang presensya ng ating mahal na Panginoon. Nga the primary requirements to be raptured is the Holy Spirit. Na kailangan tuwing sambahin natin ng Diyos, palagi natin madamang presensya, mananahan sa puso natin yung banal ng Espiritu. Manginginig ka sa presensya ng Diyos, huwag ka magkumpiyansa. Si Pedro nagkumpiyansa, kunwari, sunod-sunuran sa Panginoon. 3 times sunod-sunuran si Pedro sa Panginoon, hinuli ng mga sundalo. Imagine na, si Pedro, example sa Biblia, kunwari, sinusundan ng Panginoon para sabihin, he is very faithful and loving to God. Ngunit nakita siya ng mga sundalo, hoy, di ba kasama ka? Ay, hindi po ako kasama niya. Tinan mo? And that time, dininay ni Pedro ang Panginoon nga siya ay kasama niya at master niya. Sunod pa rin siya. Because yun, he is faithful and loving to God. Nang nakita naman siya, hoy, di ba alagad ka niya? Ay, di po, hindi ako alagad. Inantandaan natin. 3 beses, sunod-sunuran pa rin siya. Di ba ikaw ang alagad ni Kristo? Hindi po ako. Before nangyari yan kay Pedro na 3 beses niya ilimod ang Diyos. I-deny niyang Panginoon. Sinabi na ng Diyos si Pedro, kinausap na siya ng ating Panginoon. Pedro, mahal mo ba ako? Mahal niyo ba ang Panginoon? Mahal ba natin ang Panginoon? Yun ang salita, simple lang eh. Peter, do you really love me? Yes, Lord, I really love you. 3 times. Peter, do you really love me? Yes, Lord, I really love you. You knows my heart. Alam ni Pedro, sabi ni Pedro, alam mo yung puso ko, Lord, mahal na mahal kita. Ngunit may sagot ang Diyos. Peter, before the cock crow thrice, you shall deny me 3 times. Nalungkot si Pedro. Bakit yun ang sagot ng Diyos sa kanya? Bakit? Bakit? Nakita ng Panginoon yung puso ng tao. Maraming pakitang tao lang. Maraming kaplastikan lamang. When we speak of sincerity, obedience,
Wala. Kaya sukat na sukat ng Diyos ang puso ng tao. Si Pedro, apostolis niya, unang naging pastor sa mga apostolis, leader ni